let's pause for a minute countdown. lang sa countdown natin para kumustahin muna ang sitwasyon sa mga bus terminal. And live sa Cubao, Quezon City, si mobile journalist Francis Orsho. Francis, good morning. Francis? Morning, Angela and Angela. Francis, 2 straight days, wala nang traffic. Kamusta naman dyan ang dagsa ng tao sa mga terminal na yan? May mga ticket pa daw na available? Angelo, sa pag-iikot natin dito sa mga bus terminal sa Cubao ay kakaunti pa lang yung mga tao na dumadagsa o dumadating dito para maubuwi sa kani-kaniyang mga probinsya. Pero sa pakikipag-usap natin sa mga iba't ibang dispatchers dito ng bus, halimbawa yung mga biyaheng pa Northern Luzon, may mga ilan na fully booked na, especially sa Monday, Thursday at sa Good Friday dahil nga ito yung mga araw na mas marami talaga o inaasahan natin yung pagdagsa ng mga pasahero. May mga ilan din na biyaheng pa Bicol region na fully booked na rin, especially this coming check lang natin din. Ayan, this coming March 28, papuntang Camarines Sur yan, at sa Camarines Norte naman March 31. So yun yung mga ilang bus terminals dito na walang experience kapetch yan. Pero Francis, bago si Angel, gusto ko lang tanungin related to that. May last week ba may mga nagsimula na si Alisang? Kasi yung tulad na nabanggit ko kanina, parang yung mula nung Monday, no, walang masyadong traffic. Yes, Angelo, may mga ilan daw dito na nagdesisyon na nga umalis at pumunta sa kani-kaniyang probinsya dahil nga para mapaaga din yung pagdating doon sa kanilang probinsya at ayaw na rin makipagsiksikan sa pagdami pa ng mga pasahero sa mga araw na ito at hanggang sa mga susunod pang araw. Francis, sabi nga sa NAIA, no, sa may NAIA terminal natin, they're expecting more, no ba, influx of passengers for until tomorrow dahil nga magbabakasyon na sila. Pero ngayon ba, dyan sa area mo, mas marami ba ang mga biyahero ngayon kumpara nung nakaraang taon? Ayun, Angela, sa pag-iikot natin na kakaunti pa lang ngayong araw, halimbawa ngayong Martes ay kakaunti pa lang yung nakita natin. Actually, doon sa mga ilang upuan na pinuntahan natin or ilang terminals, halos wala pang pasahero o bilang lang sa mga daliri natin. Pero may mga ilan naman na marami-rami yung nakapila at yung iba ay nakakasakay din agad. Kasi ayun nga, inaasahan ngayon na kakaunti pa lang yung mga pasaherong dadating. Pero pagdating bukas hanggang sa Huwebes, asahan na daw yung pagdagsa. Francis, yung binanggit mo kanina, no, yung medyo yung booking, pag online booking, parang medyo puno na. Pero overall, kailan ba ang peak na mararamdaman ng mga terminal in terms of pagdagsa ng tao? And also possible ba na ang daming mga walk-in na walang booking na magta-try at pumila para makasakay? Yes, Angelo, doon sa online booking, ramdam na yung pagdagsa o pagdami ng mga pasahero na nagbubook para umuwi sa kani-kaniyang probinsya. Pero doon naman sa mga magbo-walk-in dito, sabi ng mga dispatchers dito, asahan daw na baka may pagkakataon na mahirapan silang makasabay, lalo na bukas hanggang sa Thursday dahil nga doon inaasahan yung dadami pa yung mga pasahero kasi doon pa lang magsisimula yung holiday natin. So sa ngayon hanggang bukas may mga pasok pa yung mga ilang empleyado na uuwi sa kani-kanyang probinsya. Yun. Francis, I remember kasi even just before the pandemic, no, pagka ganitong mga panahon, yung mga tao nga dumadagsa sa mga bus terminals at nagkakaroon ng mga reklamo tungkol sa seguridad, no. Number one dyan, yung sinasabi nila merong mga mandurukot, etc. So, I was wondering, ngayon ba, kamusta ang security dyan sa area ninyo at may mga inspections bang mga ginagawa at ano-ano yung mga bawal na dalhin dyan sa terminal, Francis? Actually, kanina sa pag-iikot ko, meron ako mga namataak mga pulis sa kanyang terminals na nag-iikot din at nag-i-inspection. Halimbawa dito sa may titignan nyo dito sa aking likuran. Yun, oo. Itong bus na to, itong bus terminal na to na Alps yung pangalan ay pabiyahing Batangas yan. So kanina sa harapan yan, merong mga mobile ng police na nag-iikot para i-check din at i-monitor yung sitwasyon ng mga terminals. And ayun yung mga paalala natin sa mga pasaherong bumabiyahe. Siyempre yung mga typical na bawal talaga, yung halimbawa yung mga matutulis na gamit, Yes. yun yung mga hindi talaga pwedeng ipasok din sa loob ng bus. And at the same time, yung may mga ilan din na terminals na mahigpit pagdating sa pagpasok ng mga
hayop sa loob ng kanya-kanyang bus. Parang iba yung pagkakasabi niya ng pa. hayop. Bawal ang hayop. Hindi, Francis. I remember last may na-feature din tayo sa news, mga nagda-drug testing sa mga drivers. May napansin ka bang nakaset-up na for the random drug testing? Angelo, sa ngayon wala tayong napansin na mga nakaset up dito for random drug testing sa mga drivers and sa mga conductor ng ating bus. Ayun, can you walk us through lang saglit, Francis, dyan sa area mo para makita namin kung ilan ba yung mga buso nandyan, ilan ba talaga yung mga pasahero na nag-aantay ngayon? Oh, dediretso na si Francis biyahe, oh. May dala na siya. Sisort ko lang iba kasi baka wala. Baka mawala. Kala ko alis ka na, Francis. Ingat ka, ha? Yan, dito Sige, tayo, sige. lalakad tayo sa part na to. Halimbawa, Anong station yan, dito Francis? sa Cubao. biyaheng La Union, Biyaheng dito na. sa biyaheng La Union, Okay, La na Union. makikita nyo na medyo maluwag, halos wala pang Oo. tao kasi ayun nga, hindi pa nila i-expect yung pagdagsa ng mga pasahero. Bus Yan yung pa mga, yan. itong bus terminal na to, biyaheng pa La Union yan, pa Northern Luzon. At kung uusog naman tayo dito sa bus terminal na to, na pabiyahe naman sa Bicol region. Ah, okay. Ito, titignan din natin to, Angelo and Angela. So ano to, Francis? Expect natin tomorrow morning lahat yan. Yung bulto niyan. Yes, Angelo, inaasahan natin yung dadami pa talaga yung mga pasahero hanggang bukas at hanggang sa pagpasokan ng mismong pagdedeklara ng holiday. So ito yung sa Super Lines na terminal. At, Okay. ayan, kung makikita nyo, dito yung entrance. Ayan, halos wala pa talaga ding mga pasahero, kakaunti pa lang. Ito yung Meron ba entrance silang nila. ano Ayan, dyan? kung Priority makikita yung mga lane? upuan, For Mhm. PWD, senior citizens, pregnant women. yes, Angela. Oo, meron ba sila mga priority lane dyan for senior citizens, pregnant women, PWD? Yes, Angela, may mga napansin tayo dito mga priority lanes din. Depende yan sa bus terminals. Pero may mga ilan na random na lang din yung mga pag-upo or pagpasok ng mga pasahero. Pero dun sa mga mas malalaking bus terminals, halimbawa dun sa mga bumabiyahe dito nga sa Super Lines or sa Victory Liner, may mga designated na seats doon for mga PWDs at saka sa mga senior citizens. Tsaka Francis, no, last question na if ever, no. Kamusta na ba yung mga compliance ng mga bus terminal ngayon? Yung pagdating sa nose in, nose out, yung para umiwas ang magkaroon ng masyadong traffic sa ibang mga sasakyan along the road, 'di ba? Kasi alam ko nag-implement sila na dapat yung mga terminal capable na makapasok ang bus nose in, paglalabas siya nose out para hindi na magmamaniubra. Yes, Angelo. Actually, Angelo, yung MMDA nag-announce din ng nitong temporarily sa EDSA na makakadaan sila during this Holy Week, yung mga okay. provincial buses. At sususpendihin din daw ng MMDA yung number coding scheme Okay. simula March 28 sa Monday, Thursday at hanggang Friday. So itong mga bus terminals or yung mga buses na nakikita nyo, pwede papayagan yan simula Thursday na bumiyahe dito along EDSA. So linawin ko lang, walang coding starting 28, Thursday, 28, and all provincial buses na will be allowed to ply the routes sa Metro Manila during those times. Okay. Yes, Angelo, tama. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo ha, sa ating mobile journalist, Francis Orsho.